Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong bagong speaker na si Bujidi, maraming nagsasabi ng mga kongresista, mahina daw ito kumpara kay Speaker Martin Romualdez. O pag-usapan natin yan. Si Speaker Bujidi, nakakaawa din ito eh. Tahimik, mabait. Hindi ito tulad ni Martin Romualdez na talagang talagang parang hari ng Kongreso. Itong pumalit kay Martin Romualdez na speaker, si Bujidi, hindi, tahimik. Tahimik lang. Hmm. Pero sa tingin naman natin, ginagawa naman ni Bujidi yung trabaho niya bilang speaker. Ang hirap din ang papel niya ngayon bilang speaker kasi ang daming kontrobersyang kinakaharap ang Kongreso, ang Kamara. Pangalawa, paano mo ah, ang mahirap doon sa kanya kay Speaker Bujidi yung pag-balance. Mahirap yung pag-balance eh. Ano yung binabalanse niya? Dalawang bagay. Binabalanse niya na may kampanya laban sa korupsyon. Yan ang kampanya ngayon ng administrasyon, kampanya laban sa korupsyon. So hindi naman pwedeng hindi mag-cooperate yan ang Kamara. Siyempre kailangang ipakita ng Kamara na ano kami dyan, suportado namin yan. Kung ang problema din, kasama sa mga iniimbestigahan at na talaga naman, isa sa mga kontrobersyal na mga ahensya, institusyon na iimbestigahan ay ang Kamara. O tawag diyan nandiyan yung mga buwaya eh. So paano mo ngayon ikaw bilang speaker, paano mo ipapakita na nagko-cooperate ka sa kampanya laban sa korupsyon? At the same time din na yung mga kongresista, kailangan mo rin silang proteksyonan. Magagalit yung mga kongresista sa'yo. Ikaw ang aming speaker, hindi mo man lang kami pinoproteksyonan. So kailangan niyang balansehin yun. At mahirap yun. Mahirap talaga yun sa part ni Bujidi. Kaya nga si Martin Romualdez napilitang mag-resign dahil hindi niya nakaya yung pressure eh. 'Di ba? Napilitan siyang mag-resign kasi iimbestigahan ang mga kongresista. Si Martin Romualdez isa sa mga pinaniniwalaang sangkot sa anomalya. Tapos hindi ikaw ang speaker ng Kamara o kaya napilitan siyang mag-resign. Pumalit si Bujidi. O yung pagpalit ni Bujidi, mahirap yung role niya. Kaya lang may mga kongresistang nag-iisip na ang hina ng speaker natin. Mayroong ganong kumakalat, di umanong mga ugong-ugong ng iniisip nila ang hina ng speaker nila, bihirang ang gusto kasi nilang speaker, yung laging nasa media, pinagtatanggol ang kamera, visible. Mukhang si Speaker Bujidi tahimik lang eh. Hindi masyadong mahilig sa mga interviews. Kaya medyo nagre-react daw yung mga kongresistang iba na parang mahina itong speaker natin. Hinahanap nila yung speaker na tulad ni Romualdez. Si Romualdez naman kasi, iba naman yan eh. Pinsan yan ng presidente. Kumbaga, saka si Romualdez, kaya niyang ibigay ang hilig ng kanyang mga kongresista. Ito pa nga pala yung isang issue na nagiging nalinalabas dito tungkol kay Bujidi. Mas busog daw ang mga kongresista nung si Martin Romualdez. Mas malaki daw yung mga proyekto na hawak ng mga kongresista. Alaga daw sila ni Romualdez. Kumbaga, busog ang mga kongresista kay Romualdez. Binibigay talaga yung hilig, binibigay yung gusto. Ito daw parang kukunti ang nakukuha ng mga kongresista. Pero hindi nila naunawaan. Iba naman si Romualdez kasi si Romualdez ay pinsan ng Pangulo. Pangalawa, kaya niya talagang desisyonan ang paglalabas ng mga pondo kasi binigyan siya ng ganong kapangyarihan. Ikaw ba naman, pinsan ka ng Pangulo eh. Oh. At saka pangalawa, nung panahon ni Romualdez, wala pang masyadong mga intriga. Nakakabuelo pa siya pag-dispatch siya ng mga pondo, sila ni Saldico. Ngayon, sa panahon ni Bujidi, una, hindi naman siya pinsan ng presidente. Pangalawa, marami ng kontrobersyang kinakaharap ang Kamara at ang gobyerno. Hindi na ganun kadali sa kanya na maglabas ng mga pondo. Ito ngang 2 million na bonus, Christmas bonus ng mga kongresista, ang laking issue na.
O di lalo pa kung maglalabas siya ng mga pondo para busugin ang mga kongresista. Kaya mahirap din talaga yung kalagayan ni Bujiti. Mahirap yun. Hmm? Ay ngayon kasi may mga nagtutulak na parang ikuditan na naman si Bujiti, palitan. Mayroon pang iba nagsasabi ibalik si Romualdez. Ay mahirapan 'yan. 'Pag binalik nila si Romualdez malaking intriga na naman 'yan. Ha? Malaking intriga 'yan. Anyway mga kabunyog, mga kababayan, 'yan lang naman yung na-monitor natin. May na mga nababasa tayong mga komentaryo, mga post na parang disgruntled sila. Disgustado ang mga kongresista kay Bujiti. Mahinang speaker daw eh. Pero yun na nga, ang dapat nilang unawain diyan kay Bujiti, mahirap din naman talagang maging speaker sa panahon ngayon. Mahirap din maging speaker sa panahon ng grabing kontrobersyang kinakaharap ng Kamara at ng gobyerno mismo. At mahirap din maging speaker na dahil sa mga anomalya na yan, hindi na rin siya makabuelo sa pagdispatcha ng pondo. Kasi pwede kang laging questionin, pwede kang laging malagay sa intriga, yun. Kaya mahirap. Hirap yung role ngayon ni Bujiti. Ha? Kaya ewan natin kung anong mangyari nitong 2026. Matuloy kaya yung mga pagbabalak nila na palitan na daw si Bujiti. Oh, yung kasi yung yung kasi yung matunog. May matunog na mga bali-balita na papalitan si Bujiti. Pero yun na nga, medyo mahirap yan. Pag ginawa nila yan, lalong magugulo ang kamera. Lalong magugulo ang kamera. Ayan oh. Ano ba to? Ayan oh. Ito halimbawa, yung tungkol kay Bujiti. Sabi dito sa Abante, malayo kay Romualdez, klima sa kamera, nagbago sa pamumuno ni D. Oh, yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang lumalabas. Malayo daw si Bujiti kumpara kay Romualdez. Oo naman. Malayo naman. Pero tingnan nyo naman ang intrigang kinakaharap ni Romualdez ngayon. Siguro ayaw na rin ni Bujiti na malagay pa sa ganun. Ayaw niya na malagay pa sa ganun. Ang dami na ngang problema ng kamera. Gusto niya rin siguro proteksyonan ng kamera. Kung gagawin niya pang uli ang mga dating ginagawa nila Romualdez noon, totoo, matutuwa ang mga kongresista, pero masisira ang kamera. Kaya mahirap din ang balance. Mahirap ang pagbalansing ginagawa ni Bujiti. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,